Good afternoon po mga kababayan man sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is May 2, 2026 at tayo ngayon napapunta dyan sa may Tatabong Radial Road sa may Barangay 107 Barangay 123 Tondo, Manila. At dadalhin po natin yan sa may wait lang, Lucky Chinatown sa may Binondo, Manila po yan. Barangay 293, Binondo, Manila. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sa kasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Wala. Siyempre malay sa akin. Kasi ngayon, nang nagbukas lahat, nang dumating yung bill ng kuryente sa Meralco, lahat parang nagulanta. Diba? Anong meron pa tayong inaasahan tungkol sa? Pero hindi lang naman yung tungkol sa Meralco kasi lahat naman yung across the board sa ERC yun. So kailangan mo ma-audit lahat ng line item na pinabayaran po ng mga tao sa baba o hindi. Yung pong meron natin yung line item. Kasi nakadepende po sa generation, distribution rate mo. Saka yung talagang ginastos mo for the month. Yung pong mga fees na pinabayaran po. At itong ating crisis lanis, ano po bang kayo, may sabi po, meron naman sila sa executive ng ating Pangulo. Ano itong development po? Well, expectation na natin that the President will still deliver on removing excise and kasi yung po inatay kasi yung PLC sa kanan hindi pa pero mas malaki yung impact pagka diesel and gasoline yung pinagtanggal ng excise tax at saka kung mo ito forever as long as the crisis continues yun lang po natin yun tinatanggal. Asyan. Niwaga kanina ng binibigya, wag muna, hindi muna kayo ganun ko yung magpa-planning sa buhay sa Senado. Okay, sabi, the whole point there is let's focus on the work. Kaya naman yung mahalaga ngayon, wala tayong plano dito mag-practice sa trabaho. I mean, serious work for the nation. Absolutely. Sabi nga siya, self-promotion. Sabi ni Bali siya, rep Pong Terry Redon, mabuhay kayo, keep up the good work. Tapos sabi naman ni Lynn, salamat po, Pong Attorney T. Redon, God bless po. So wait, what, attorney? You're a lawyer ba ako? China. Convoy papunta sa Pag-asa Island. Naiingat ito dahil kasabay natin dito yung mga local government official sa Pag-asa sa Kalayaan Island Group. Kaya tiniglarang personal ng grata ng China. So ito ay suporta sa kanila at sa kanilang mga constituent
pag-asa na gustong i-normalize. Na Right. ito ay bahagi ng Pilipinas. Meron silang tourism. Yeah, very good. Kaya para supportahan natin, nagpadala tayo ng 2 barko. Wow. Ang Chawi, dito sa Puerto Princesa, Right. at yung Kapitan Felix Roca ay galing dito sa Manila. Kaya yan, mga leader, mga volunteers, at isang kongresista. Yan. No, si Congresswoman Dada, nakilala ni Congressman Terry Lidon. At for the first time, meron tayong jet ski. Hindi naman ang pulisa, hindi jet ski sa artificial island. Nakakaya ba sila? Doon sa Sandy Cay, doon sa Pag-asa. Huwag niyo kalimutan, no? It's yung Sandy Cay, front line ng Darat. Bakit? Operate na ng China. Pinupugasan ng lupa para makaabot ito sa certain height. Sabihin, may kanilang sovereign territory at may sovereign na several nautical miles na territory nila at may AEC. Sabihin, kahit Palawan, isasakupin na nakarap. Kaya yan yung makakalimutan ng mga kabayan. Yan yung front line ng labanan ngayon. Katabi ng Pag-asa yan. Ayun, nangyari yan. Parating na sila ng Pag-asa ngayong hapon. No? At magbababa sila sa barko. At bibigyan nila ng gasolina, pagkain, gamot, damit, yung mga tao ron. No? Para hindi isipin ng mga taga-Pag-asa na sila natisa. Kahit meron silang persona ng grata ng China. At kasama yung ating kasama dyan, si Dati Granat. At gabi po sa mga oras, lagi namin na sabihin sa inyo, ang West Philippine Sea, ang mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras na makabuluhan, kalakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo. Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himay natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na magaling maintindihan ng publiko. Dito lamang sa Charo, ay, ano? Churalo. Tukso ka na. Pagkaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Dahil pa, Pag-usapan natin yan. natin, ang nagdalilang salong dyan. Aba, sinasagot mo, Jordan. Ikaw naman ka. Magpakapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon sa TCMM. Transmit sa Israel. TCMM Channel at PRTV Prime Media. Ngayong Sabado, huwag kalimutan yung Churalo. maraming content kahit hindi sa upuan. Basta nakikinig ng sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nagsuot ng tagaan at prestong tulis. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 mataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan. Nagsaservisyo niya Corpus Christi po, saan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpakaroon lang ng kanilang time and bibigyan ka ng servisyo DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities. Ito calamity doon dahil na kung susunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung po salitang nagseservisyo
DZMM. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa May U-turn ba dyan? Meron po siya. Pero dito. mga kasama sa buhay. Mga kasambuhay. I-trending na yan. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. At sa atin pong mga ka-trending, welcome! Ito na po ang inyong pinakababantayan, ang ating pong pinakabago news magazine public service show, syempre, Trending, kasamang inyong lingkod, Jane Castaneda, ang kwento pong magkuluhan, umaabot sa inspirasyon ang ating mga usapan. At ito po ay ating every Saturday ikaman, tayo po'y magkakasama dito pa rin sa DZMM Teleradyo. Excited po kami at ang atin pong mga kasamahan. Nandito po sila Ralph. Uy, palakpakan naman. Si Ralph Labita. Ayan, kasama po natin si Benji. Asa si Benji? Andito rin si Benji. Siyempre si RJ. Ayan, at si Nonong, ang atin pong number 1 president ng ating fans club. Ayan. So thank you sa pagtutok. Siyempre po exciting ang ating pong programa, pero bagong lahat. Hello po sa ating pong mga YouTube followers, sa ating pong DZMM Teleradyo YouTube followers, at sa ating pong mga followers online, sa ating pong social media account. Uy, sundan nyo kami ha, dahil ito pong trending, ay maglalabas po tayo ng mga pakulo ng ating pong mga papremyo paraffle at syempre yung announcements tungkol po sa ating mga show. Doon po nyo malalaman sa ating pong social media account sa Facebook, YouTube, syempre TikTok, Instagram, at ang ating pong programang mapapanood din po sa TFC, the Filipino Channel. At every Saturday po yan. So mamaya papakita natin ha, ang ating pong oras kung saan nila mapapanood sa TFC. Iba't iba po kasi, syempre sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, iba-iba po yun. Kaya mamaya ipapakita po natin yan. Excited na ba kayo? Syempre dapat excited ang lahat. Dahil ito pong ating programa, matagal na po nating pinaplano. Ano nga ba ang trending? Iba't iba po yan. Meron po tayong trending issues, trending stories, at higit sa lahat, ito po yung mga kwentong may pagtutulungan, may natutulungan, at syempre po, meron din po tayong nabibigyan ng inspirasyon. Dito po, atin pong pagdudugtungin yung mga nangangailangan ng tulong at yung mga handang magbigay ng tulong. Pati na po yung mga programa ng gobyerno na ay marami pong impact no, sa madlang people. Pero hindi pa kasi alam ng ating pong mga kababayan. So dito po ay bibigyan natin ng puwang. Pero ang ating pong special episode ngayon ay isa pong paksa na very, very close to my heart. Sabi nga, di ba? Alam naman ninyo, ang aking mga advokasya sa buhay, edukasyon, kalusugan, ayan ang ating mga advocacy. At ngayon po, bibigyan po natin ng puwang. Ang ika nga ay bagong mga scholarship programs at maging yung mga dati pang scholarship programs na ibinibigay po ng ating pong pamahalaan sa pamamagitan ng Commission on Higher Education. Yan po ang ating special episode na ating pong tinawag na Edukasyon. Ang Ayan. tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Edukasyon sa trending. Sa edukasyon. At ayan po ang ating first episode today. For the first 3 episodes of Trending, yan po ang ating pong bibigyang puwang. Siyempre, nagpapasalamat po tayo. Palakpakan naman natin Hindi tayo ang ating
impormasyon pagdating sa libreng edukasyon. Yan. So mamimit po natin, hindi lamang po yung si Director Core, mula po sa CHED, kung hindi mga kinatawan ng state universities and even private institutions, at higit sa lahat, kwentong scholar, yung atin pong mga makabagbag damdamin na mga kwento ng atin pong mga napagtapos ng CHED. Ayan. Palakpakan naman, nasa ng ating, ayan, para naman ma-excite ang ating viewers. So mamaya, papakilala po natin sila sa inyo, isa-isa, meron po tayong mga live guests dito po sa studio, pero meron din po tayong mga pinuntahan sa malalayong probinsya para po makuha yung kanilang mga kwento. So, isang taon po natin, no, na binaybay, o diba, binaybay ang iba't iba pong mga probinsya mula po sa Luzon hanggang sa Mindanao para po mabitbit ang kwentong scholar. So, mamaya po yan, ha, sa atin po pagbabalik, pero sa ngayon, silipin na natin, panoorin po natin ang isa sa mga makabagbag damdaming mga kwento ating po pagdamdaman. Sobra pong naapektuhan yung mental health ko noon kasi behind na po ako sa mga kabatch ko. Like, sila graduate na ako, ito pa rin. Parang wala pong pinapatunayan. Suicidal po ako noon. Siyempre, ako lang po mag-isa. Wala po akong nakakausap na iba. Wala pong nagbibigay sa akin ng advice. Stop po ako naghanap po ako ng online selling. Naghanap po ako ng mapagkakitaan para po makasupport sa papa ko. Naisip lang po ako ng iba-ibang sideline po para makatulong. Sa madilim na yugto ng kanyang buhay, dumating ang liwanag ng pag-asa kay Eliza. Ito ay ang pambihirang pagkakataon na makapag-aral ng libre sa Holy Charles Central Colleges Incorporated. Nabigyan ulit ako ng tiwala sa sarili na parang bumalik yung mindset ko po na makapagtapos. Bukod sa residential scholar, tinulungan din si Eliza ng publika na makatanggap ng karagdagang suporta mula sa Commission on Higher Education. Naging qualified siya sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Thankful po ako sa Holy Child kasi binigyan niya po ako ng opportunity na makapag-aral po ulit at nabigyan yung sarili ko ng chance na makapagtapos. Sa puso po ako nagpapasalamat sa CHED sa scholarship po na binibigay niya sa amin. Ang kwento ni Eliza ay pruweba na walang imposible. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga institusyong handang magsilbing tulay tungo sa mga pangarap. Hindi rin napigilan ni Sandra ang maiyak noong ikinuwento niya ang kanyang pinagdadaan ng hirap habang nag-aaral. Nung nagdadra po ako na try ko po na kapag bibigyan ko ng pera ng parents ko, ang naisip ko po talaga kailangan ko mamaliki ganyan. Tapos titignan ko po yung price ng mga kulay. Sila. Siya rin ang support ko na ML Joey. Siya naman nagsilbing advance party ng atin dito, Commission. Karinet. Bibigyan lang kita ng kaunting background ng West Philippine Sea. Ikaw ba'y tao na andito ang mga US military bases sa Pilipinas? Oo, tao na ako noon. O kasi nawala yan. Kung hindi ako nagkakamali, nawala yan dito. Nawala yan dito sa atin noong 1994 or 1995. So, hindi pa gaano matagal. Okay, 95. Sabi nito, 95 na wala. Okay? Ang US military bases. Noong ang US military bases ay nasa Pilipinas. Sabi nung aking kumparing may-ari ng pangingisda, malaking fishing businessman to eh. Ang sabi niya, nung narito ang US military bases, hindi nakakaporma ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Malaya silang nakakapangisda at napakarami ang kanilang nahuhuling isda noong panahon na yun na nandito pa yung military bases. Okay? Paano at bakit kaya bigla ngayong pinasok ng mga barko ng China sa West Philippines? After na magkawala ang US military bases sa Pilipinas, dyan na nagsimula na pumasok ang mga barko ng China at makialam sa West Philippines. Okay, pero bago nangyari yan, naalaala mo ba yung rally kaliwat kanan araw-araw ng mga kaliwa?
Oo. na ang sigaw ay paalisin ng mga base militar ng US sa Pilipinas. Naalala mo yun? Yan no, no, parang eh. Naalala mo? Okay. Tuloy-tuloy ang rally nung panahon na yun. Ang sinisigaw palayasin ang mga base militar ng US sa Pilipinas. In other words, nangyari 1995. Ang tanong ngayon, sino ang pumastos kung sa mga nagraraling araw-araw may motel? Tanong, sino ang pumastos doon sa mga yun? Ayon sa aking panaginip sa Philippines, ang pumastos yan ay ang bansang Trinidad sa West Philippines Sea. Tutuldukan ko na. Tutuldukan ko na ang sinasabi ko yan. Doon ko nahihintuan. Okay? Oo. So, alam mo na kayo kung sino pumastos. Sabi ng panaginip mo, yung bansang interesado. Sino ba yung napaka-interesado dyan? Pinapaalala ko lang ito dahil yung mga nagrarally ng panahon na yon, ang akala mo ay makabayan. Akala mo ay makabansa. Ngayon ay dinamit tayo. Sakit, no? Ayan ang matindi dyan. Sakit ba? Medyo may kurot yan, kanan eh. Hindi, kurot. May dagok. Pag kurot yung konti lang yun, may dagok yun. Talaga, isipin nung ikaw ay maging material. Isipin nung ikaw ay maging kasangkapan para mapalis ang base militar ng US sa Pilipinas at pagkatapos ay ito, ang dulo. Tayo ngayon, alam mo. Ay, medyo matindi. Eh, binigyan ko na ng background. Dahil yung iba, kahit hindi alam na yun na nangyari. Kaya, ay mag-e-action na ako sa parang sumasama pakiramdam ko sa sinabi mo parang eh. Eh, baka naman gusto ko na mag-CR. Pumasa ka muna. Nagkaalala ko kasi yung pinagugatan eh, no? Ah. Sabi noon eh, parang nakikita pala. Pero nagbubuhos ng buhangin. Naging isla na. Ayan. Hanggang nagkaroon na ng base doon. Ayan. Hindi yan nagagawa. Nandito, ang US military police. Ayan ang matindi dyan. Kaya mag-e-action na muna ako kanina. Sige. Ako rin sabi yun ng Jemit Paradyo, hindi daw ako balitan ko ako. Share ka muna. Thank you very much. Kulang mapaliwanagan yung mga hindi alam kung ano ang tulong na yan. Asahin mo ang ginamit din ni Kapwa Pilipinas. Para ilaglag ang Pilipinas, ang ginamit ay mga kapwa nating Pilipino na nagpapanggap na matalino. Okay? Sakit na katotohanan yan. Mga kawani ng Marikina City Local Government Unit pinalaan laban sa panginigil sa mga nag-aasikaso ng permit sa lungsod. Bakit? Nagkakalagayan na rin baka hindi naman nangyayari yan sa Marikina lang. Nangyayari yan sa lahat ng lungsod sa Metro Manila at baka pati doon sa mga nalayong probinsya. Pero sa Metro Manila, simula akong police reporter, napanood ko ng lahat yan. Luisito Santos, ano akala mo sa Marikina lang ganyan? Tatakol. Ha? Tatakol. Ayun talaga. Nung matagal lang all yan. Ano ka ba? Nangyayari yan sa lahat ng bayan ng siyudad. Hindi lang Marikina. Matagal na. Oo, kaya ang problema kasi dito, hindi mo naglalakad sa loob para i-reklamo sa Ha? Ang naglalakad sa loob, kasi kapag lumabang na, ito naman ang pagkikita. Ang lahat naman mo ba, hindi magkakap mo yung malikot. Kaya nga, ang maapektuhan ay ikaw mismo. Oo. Kaya ang problema nga kasi dito, siyempre, dahil nakapagbago din si Jante ka, pag parang ng pusugan, Oo. hindi lang na nakagad, hindi ka pa kumikita, Oo. nakukuha
kuhanan ka na ng pera. Oo, ang payo ko doon sa mga nag-a-apply ng ganyan, pinigigilin agad. Sir, baba mo na lang ako dyan sa gilid. Ano? Sampigay nyo! Sige po. Sampalin mo lang malakas. Kapatang ka, sampigayin mo. Eh, makakatuwang ka. Ha? Bakit sinabi ko bang sinabi ko bang patamaan mo? Asa, hindi ba? Ha? Bago ba papakot yung patatamaan? Ang problema niya, baka mamaya Sige hindi po. ka na Ingat po. makapagod sa likod. Sige po, ingat po. Pero yun, tama naman yung experience mo kasi wala kang ganyan na dahil sa mga natin. Hindi mo lang Ano ba? Saka hindi Yun nga lang, wala rin talaga sinumado ka. sa magawa eh. Kaya lang, pag pinabayaan mo, lahat na yung sumunod, sa pangingigil, magiging kaugalian, magiging bahagi na ng kultura. Okay. So, alam mo, yung pangit na ulit-ulit yung pagkabihan na wala namang malibiktima kung wala natin sa bibiktima eh. Pero, hindi mo nga pagkakataon talaga mahihilig ka na din ba ito? Yung local government, yung national government, baka meron kayong alam dyan na mahilig mahigil. Ay, pagtimpian na lang ninyo. Record niya lamang, sulat ninyo, at reklamo, dali niyo sa akin, ako na mananampigil niyo sa mga. Ako, ayan na. Ako na lang, parang bibiyo na inibig. Ikaw na. Mm, Ayan na, bago subukan ng bayan. Hindi, kailangan makatulong eh. Nag-iisip ko siya unang parang kung paano makakatulong sa kabutihan, hindi sa katulong. Oo, yung hindi maganda nga yung programa ng ganyan kasi marami ka napapausap programa tulad ng may barangay. Nakatingnan kami presidente yun, di ba? Nang pinaglilitis na lang ang Correct. pangkita sa buong Pilipinas. Yes. Eh, malamang dapat gawin ko rin ang ibang programa eh, hindi ko ikalat. Pero ako piniitas ng programa. Ano? Programa mo, dapat lagyan ng magandang pangalan. Ay, sige, pag-aralan natin, pag-aralan natin, baka sakaling, May suggestion ako sa'yo, Karen eh. ano yun? Mga pagkakas ng takbo, may Karen ito. Ba't naman ako dinamay mo pa? Ayun, so drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po. Karen ito,